sa The Voice, you don't have to be vocally perfect. You just have to express yourself. Yung email, para talaga akong nanlumo. Yung areglo pa mismo, parang wala, hindi ko naramdaman at all. Every time natawagin ako, thank you Lord, isa na naman. Pa rin talaga akong insecurity. Hindi naman ako masyadong biritero, but kaya ko sigurong kumanta ng the way I can using our Filipino spirit. Ginamit ko yung mga high notes ni Miss Regine, ganun. Parang dinagdag ko lang ba yung inspired. Masyadong naging pretentious na hindi naman si Sopronio to eh. It added a little bit of extra pressure in a good way na talagang kailangan ko siyang i-nail. Kung ano yung nakikita mo sa camera, more pa na mas mabait siya sa off-cam. Every time na gumigising ako, every time meron akong naramdaman na feeling ko parang ito, iniisip ko talaga, pinapakinggan ko sa tenga ko or sa utak ko na the winner of The Voice is... Sarap sa pakiramdam ba na talagang kapag naniniwala ka dun sa idea na mananalo ka, kahit anong laban man yan sa buhay mo, may bibigay talaga. Ano naman yung experience mo sa sumunod na round? Sa playoffs naman. Ito yung nakaka-stress kasi yung Bakit? Hindi, isa sa hindi ko makakalimutan yung playoffs kasi pinadalhan na kami ng song. May mga emails kasi for information of everyone, lahat ng communication namin is through emails. So antayin namin yung schedule, lahat email. So napaka talagang order ng Right. wala talaga akong naramdamang hiccups. Simula nung pagbaba namin sa gate, ay sa kwarto, pag-check ng curfew namin, sasakay ng sasakyan, may sarili kaming van, hindi aandar yung van kung hindi ka naka-seatbelt. So ganyan sila, naka-walkie sila lahat. So grabing experience. Sana ma-experience yung lahat. At siguro may mga portions of it na napakita ko sa vlog ko kasi kina-cover ko naman. Pero hindi talaga lahat eh. Basta ang dami-dami kong pwedeng ipakita na hindi rin talaga pwede. So here comes playoffs. Sa playoff, ang binigay sa aking song was a 1960s song called Crying from Roy Orbison. So nung unang nabasa ko yung email, para talaga akong nanlumo. Kasi Bakit di mo ito? alam. Tapos yung areglo pa mismo, parang wala, hindi ko naramdaman at all. Sabi ko, in-email ko sila, kagad nagmadali ako na bakit ito yung song na to. Kinabahan ko kasi syempre, playoffs is one of the most A important. major Oo, moment. kasi kumbaga, kung papasok ka, Lives na. Defining moment na ito, di ba? So, Watershed moment, Oo, sabi so nga nila. in-email ko sila. Ang response sa akin ni Michael Bublé, ang response sa akin ng prod was, no, Michael really picked that for you and gusto ko sabi ko, pwede ba, is there a chance na ito yung makanta ko? No. Sinabi nila yung gusto ni Michael Bublé. So, wala akong magawa. Kaya ang ginawa ko, nagpatulong ako ng mga ideas kung paano yung arrangement. And I am very, very fortunate na meron akong arranger na nakakilala sa Philippines, which is Eugene Parpana. Okay, Shout out, Kapitan. Maraming salamat. Eugene Parpana really opened the doors for me. Sila pa rin magde-decide ng areglo, pero ang sa kanila, kung meron kang suggestion siya, Open sila. Open sila to collaborate. So, ginawa ko nga. Collaborate ako. Tapos sinabi sa akin ni Eugene na feeling ko, Sof, ito yung magandang areglo, ganyan-ganyan. E di, sinend namin. Nagustuhan naman nila. So, eto na yung performance. Noong rehearsals pa lang, nakaramdam na ako na parang mukhang kaya ko. Kasi ano na lang yun eh. Di ba tama? 5 na lang kami. 5. Right. Ay, hindi. Sa team. Hindi, sa team. Per Yeah. team, still has 5 people left. Okay, so kasi di ba from the 5, magkakaroon ng 2. Okay. Nung 5 na lang kami, sabi ko, ito na talaga yung moment. Talagang express ko. Tapos itong song kasi na to, parang sobrang kwento sa akin ni Michael Bublé nung nagkaroon kami ng mentoring na bakit ito yung song. Sabi niya, kasi yung song, ganyan, emotional, expressive. Tapos, kumbaga, for our coaches, ang panalo namin, panalo din nila. Kasi, syempre, sila yung, kumbaga, sila yung, ano namin, yung captain. Sila yung, ano. So, yung mentoring sinabi niya na ganito yung magandang song connection, song expression, ganyan. So, para kumbaga, sabi ko, okay, settled na ako. Tapos, during playoffs, medyo bigger production na. Meron na kaming in-ears. Wow. Oo, tapos, parang kumbaga, defining... Ano ba yung in-ears? Yung custom in-ears? Hindi, during playoffs, it was the, Universal in-ears. Pero, ang sabi sa amin, once you reach live shows, that's around after playoffs, while gumagawa kami ng playoffs taping,
sinukatan na kami ng costume talaga na napaka-social. And Bongga. mind you guys, Wow, parehas kami pangmayaman. sobrang pangyaman, sobrang blessed talaga ako. Parehas kami ng mga in-ears na ginagamit nila. Michael Bublé, Snoop Dogg, yung mga, sobrang, Really VIP pala yung experience. grabe. Yes, Talagang inaalagaan ang sobrang lahat ng mahal artist. kami ng production, kaya talaga ako, every time na magkakaroon kami ng conversation, talagang naiiyak ako. Sinasabi na, Sofron, bakit ka ganun? Kasi, kumbaga ako as a dreamer from the Philippines, hindi ko siya sukat akalain na talagang ito mararamdaman ko lahat, yung mga ganun. Punta na ako ng crying na standing ovation ako. Tapos nakwento napakita yata na si Snoop Dogg, sa sobra siguro niyang pagkatuwa, hindi siya nagkaroon ng time na tumayo. Sinulat niya lang na the end kasi kumbaga I was the last one to sing on that episode taping, na nakita niya na parang ito talaga yung closer. So, ito ba yung comment sa Riba? Hindi ko na maalala. Oo nga, kasi di ba parang sobrang powerful nung song na Crying? Anong nare-remember mo doon, attorney? Ako, at least for me, pag napapanood ko yung Crying... Guys, ito yung mga audience ko. Sila lang yung family always. Kasi di ba nung pinapanood natin yung Crying, it's so powerful na meron talaga siyang build-up eh. Yes. Especially yung gitnang part. Paano na nga yung gitnang part doon? Eto na, sabihin ko na, lahat ng mga songs na yun, ginaya ko talaga sa mga iconic celebrity singers sa atin sa Philippines. So, Miss Regine. So, Kumbaga, Crying. inspired talaga yung mga high notes nila. Kumbaga, feeling ko may mga may nababasa nga akong comment na parang masyadong Pinoy yung ano. Yung style ng birit. Well, I don't have to fake it. Bakit ba ako lalayo pa? At ako na may isang Pinoy. So, gagamitin ko yung power natin na yung high note. Nakasanayan ko ba? Kasi hindi naman ako masyadong biritero. But kaya ko sigurong kumanta ng the way I can using our Filipino spirit. So, emotional, expressive singing. Ginamit ko yung mga high notes ni Miss Regine, ganun. Parang dinagdag ko lang ba? Yung inspired by. Parang you sprinkled yung mga different styles na. Pero it still is your own style. Yes. You just took inspiration from other people. And to my surprise, I am not surprised, to my parang blessing siya sa akin na impress natin sila. So, ibig sabihin nun, from there, yung na-experience ko na na-impress sila, kaya talaga ng Pinoy. Kaya talaga nilang magpa-impress ng singing. And then, I am super blessed na sinabi ni Riba na, well, if Michael Bublé doesn't pick you to be on the live show, so I will be shocked. So, kumbaga, yung mga comments nila bago mag-decide si Michael Snoop Bublé. Dogg, sinabi niya doon na the end, di ba? Parang tinapos mo na yung... tinapos mo yung laban. Sabi niya. So, ako, I was again, nadagdagan ako ng, kumbaga, extra % of hope na feeling ko kaya akong mag-live show. Feeling ko kasi, dalawang live show lang kami. Sabi ko, Lord, please. So, nung sinabi sa akin yan, syempre, mayroong Cameron, Jakim, Yes. Sloan, Shy, sus ko, ang gagaling. Talagang mapalad ako nung unang sinabi, the first artist who's moving on to the live shows is Sofronio. Ay, salamat. Sabi ko, nakahinga ulit ako. Isa na naman. Yung kumbaga ba, hindi ka masyadong confident, pero yung hopeful ka na one round at a time na mapagtagumpayan mo. So, ayun na. So, meron na kaming, pumasok na ako sa top 8. Kasi di ba from 5, dalawa yung pinili ni Michael Bublé, tapos 4 yung coach. So 4 yung coach, so 8 na lang kami. So that's top 8 na papasok sa live shows. Sobrang dami namin ginawa. VTRs, kasi syempre it's a live show, so lahat ng producers are yung sobrang excited na i-full force na yung mga pwedeng mangyari, ganun. E di, nung bumalik na kami, tapos yung song na binigay sa akin ulit, decision making for the first live shows is If I Can Dream, Elvis Presley. Wow. Alam mo, nakakatuwa no kuya kasi Michael and The Voice, lagi nilang ipinagkakatiwala sa'yo yung mga malalaking kanta, big songs dito sa Amerika. Like, top Crying songs, diba? is a big hit here in the US. If I Can Dream, yung You Crying. Don't Have to Say You Love Me. Crying. Pag tinignan mo kasi yung charts, nandun siya sa top of the Sa charts. top, oo. Yes. Sa tapos yung taon kung saan yung era, torba silang nag-hit. Pero sa akin kasi, kumbaga, kung ako, sasali ako, kakanta ako ng mga bagong songs para yung connection ng tao, relate kagad sila.
When I was given the song If I Can Dream, talagang nag-research din ako. So, to my surprise, ito yung yung parang wow moment na meron ba tong sign? Yung song was performed by Elvis Presley as a closing show song sa Christmas special ng NBC, which is the highest rating that year, 1968. And yung time na kakantahin ko, yung song na yun was December 2024. So exactly 56 years. Wow. After. Talagang serendipity, no? Grabe, parang nag-sink in lang sa akin. Grabe, no? So it added a little bit of extra pressure in a good way na talagang kailangan ko siyang i-nail. Yeah. And I think it's very similar too kasi 'di ba kung yun yung highest rated show ng NBC nung 1968, nung time na kinanta mo naman yung If I Can Dream, siya naman din yung highest viewed video nung sa mga kasama mo for The Voice thank you. during Yeah. that time. Kasi pag tiningnan mo siya sa YouTube and then sa Facebook, 'di ba? And everyone was Pero commenting. napakahirap ng song na yun. I believe ito yung song na sobra akong nahirapan vocally. Kasi it requires a different sound. Ibang atake. Iba yung atake. Oo. Hindi ko siya pwedeng sabihin na gusto kong gayahin si Elvis Presley because he's the king. Hindi mo pwede talaga siya gayahin. Right. Pero yung factor na kailangan mo siyang pangatawan as a big song, merong certain emotion na kailangan yung song. At sinabi sa akin ni Michael Bublé na kailangan mo mag-let go. You don't have to be perfect kahit na magkamali ka. Ito pala yung tip na kailangan yung malaman. Sa The Voice, you don't have to be vocally perfect. You just have to express yourself. So, minsan kasi mababasa mo yung comment, ay parang may mali siya, parang pumiyok siya. If you join The Voice, you would appreciate na mas importante sa kanila Yung conveying and emotions, yung expression ng song. Kasi hindi naman dito pataasan ng boses, di ba? Yes. Although at mag-a-add siya ng factor na kaya mong bumirit, kaya mong mag-belt, pero it's not hindi lang siya yung measurement. Kumbaga na magde-determine na magaling kang singer Kasi dito sa US. for the longest time, country singers are always the winners sa The Voice. Yung competition dito, talagang ibang level siya. Yun nga, hindi lang sila nakatingin dun sa kung gaano ba kataas yung boses mo, gaano bang note kataas yung kaya mong abutin, no? Of course, it's a bonus, it's a plus that you're really a good singer if you can do that. Right. But if you don't sing like that, pero nakaka-convey ka pa rin ng message, you would still touch the hearts of the people with your singing. Yeah, yung quality ng voice mo is really good, then that's what they're looking for. Feeling diba? ko masasabi nyo yan kasi as a regular audience, talagang narinig nyo lahat yung kung gaano ka wide yung yung differences ng genre dun sa mga kasama ko sa The Voice. Kasi tingnan mo, pag tinignan mo yung kung sino yung mga nakapasok, just even dun sa knockouts to the first lives, di ba parang sobrang diverse ng boses. Hindi sila pare-parehong pakinggan. And I think that's the difference too. Ito yung my observation as a listener na I've listened to yung mga competitions sa Philippines versus yung mga competitions dito. Yun yung main difference na sa Pilipinas parang magkakatunog yung naglalaban. And they really love sa atin, they really love Birit. Kung sino yung pinakamataas na mataas, talagang mukhang chances na naman nanalo. Which, in all fairness naman, na break na yung barrier ngayon. So marami ng mga nananalo sa Philippines na iba na yung tunog at marami sumisikat. Di ba kuya, kapag nanonood tayo sa The Voice, lahat sila, kunyari may nag-perform na isa, ay ang galing niya. Tapos mag-perform na namang isa, ay ang galing din niya. Oo. Alam mo, grabe talaga yung experience and yung marinig mo lang sila lahat na kahit magkakaiba sila ng level, di ba? Lahat sila may kanya-kanyang charm. Ay nako, so ito na nga. So with live shows kasi, wala na sa kamay ng coaches kung sino yung papasok. Yeah. Kasi So kahit favorite ka pa nung coach, kung it's hindi in ka the boboto hands ng of- Amerika. It's in the hands of America. So ako, talagang ginawa ko lahat ng yung efforts ba na nag-video ako, sana nag-reach out ako sa mga tao, na mga kakilala ko kasi sino ba family ko? Dito kayo lang. So, nagkaroon ako ng family sa mga kakilala ko na close enough. Church, sa Utica. Of course, may community back in Utica. Grabe yung tulong. I think ako kung looking back, kung hindi ka nagtira sa Central New York, malaking portion ng votes I'm thinking na they carried you through Yes. Kasi parang they saw you as their own, they supported you.
not also, I mean, notwithstanding the fact na talagang magaling ka naman talagang kumanta. thank Di ba, hindi ka naman isusupport na, sige okay, lang, basic kasi, ka lang naman kumanta, pero dahil mayroon tayong regionalism, ikaw iboboto namin. Aside from that fact na meron ka talagang solid supporters dun sa Central New York, meron kang mga supporters sa California, kung saan yung mga pockets ng mga Filipino community. Tapos magaling ka pa. So yung mga casual listeners, casual voters ng The Voice, sasabihin nila na, oo nga, siya yung magaling. Thankful lang din ako kasi kumbaga naging bonus na lang sa akin yung magaling ako kasi syempre honestly kahit nasabihin nila na ikaw pinakamagaling, meron pa rin talaga akong insecurity kasi to everyone, wala talaga akong falsetto. So every time na kumakanta ako, I don't have any falsetto. So ang ginagawa ko, kung ano yung kaya kong gawin, yun ang ginagawa ko. Tapos binabalik ko yung song out of kaya ko. Tapos sinasabi sa akin ni Michael Bublé, Sofronio, don't bend the song Right. na hindi mo kaya. Make the song, kung hindi ko alam kung ano yung tamang term. Basta sinabi niya, huwag mong hayaan na mawala ka. Ikaw mismo yan. So, ginawa ko yung If I Can Dream, tapos talagang nakiusap lang ako and I am very blessed nung decision making. Talagang tinawag ako na nakapasa ko sa top. Tama ba? Ikaw rin ba yung, siya rin ba yung unang tinawag? Ako yung unang tinawag. Going to the Sa finals. Final Five. Ako yung Oo, unang ikaw din tinawag. ang una. Pero I guess hindi naman nagmamati yun kasi random naman yata yung score, yung Right. yung order. So, siguro ano lang sila sa tawagin natin nung una sa Pronyo para hindi na siya kabahan. Kasi kitang-kita nila kabang-kabang na Oo, daw. always yan. Pero during that time, I was super blessed din kasi that time, naging at ease ako kasi Right. exciting yung results night kasi nagkaroon kami ng time to perform with the one and only Sting. Yes. And Diba? isa pang sikat na song sa Pilipinas yung Every Breath You Take. Pero Parang pag Fields of inisip mo, Gold. kanta pala siya ng mga stalkers, di ba? Every move you every make, move. every breath you take. ako talaga nag-enjoy lang kami ni Pero Jeremy. ang ganda nun, di ba? Ang ganda siya. Ganda. How often do you get the chance to sing Diba? with an international Oo, superstar tapos, like Sting? Nagkaroon pa, tapos yung kaduet ko pa was Jeremy, and then ang ganda-ganda pa ng mga pinili ng word. Kumbaga, nag-gel lahat na, kumbaga, forever naman maglilive sa heart ko na na-experience ko na to work with Sting. And kumbaga sa mga reason na yan, wala ka talagang rason para magyabang, gusto mo lang maging grateful, Tama. huwag mo maging kind ka lang, tapos kung may mga mababasa ka mga mean comments na pangit, hindi talaga siya, kumbaga hindi lulusot yung idea na maiinis ka sa kanila kasi nangingibabaw At saka talaga you yung grateful na... At saka you cannot please everyone, di Yeah. ba? Exactly. Na although you have lots of people telling you that you're good, they enjoy your music, you Hindi can't please talaga everyone. lahat. Kasi kahit pumunta ka dun sa mga totoong superstars like Celine Dion, Mariah, Michael Bublé, meron din magko-comment doon na hindi nila gusto Tama, yung type tama. of music. Pero ako, gusto ko lang din sabihin na si Michael Bublé, talaga siyang minahal ng mga tao because of his genuine heart. Kasi talagang Right. napaka-genuine niya. Kung ano yung nakikita mo sa camera, more pa na mas mabait siya sa off-cam. Michael Bublé. Grabe. Oh, wow. That's amazing. Yeah, so every time na nasa hotel kami, text niya kami, kumusta ka, ready ka na ba bukas, dapat maging peaceful ka lang. Right. Kasi nga, ang explanation niya was, dumaan ako sa inyo eh. Nagsimula din ako sa maliit na singer, tapos ang dami ko pang insecurity dati, tapos natatawa nga siya always sa akin kasi ayaw niyang tatawagin ko siyang sir. Sabi niya nga, why are you calling me sir? Pwede mo bang tawaging Mike? Ako kasi nasanay tayo as Filipinos Oo, na tama. sir, ma'am. Kumbaga, way of respect yun. Pero sa Right, kanya, right. natatawa siya kasi colleague naman daw kami. So, ako sa akin, dahan-dahan ko siyang, tapos eventually, sinabi niya na, alam mo, natutuwa na ako sa iyo. Kung sa Tagalog pa, natutuwa na ako sa iyo kasi nagre-relax ka na, nakikipag-joke ka na sa akin. Kasi nga, di ba, in the first place, na-intimidate talaga ako sa kanya kung ano yung sasabihin ko. Parang, kumbaga, ano ba yung sasabihin ko? Parang, ano ako ba, yung naka-tiptoe. Right. So let's go back a little bit kasi parang medyo marami na tayong chika dun sa isang part. So if I Can Dream, nanalo ka dun sa song mo na If I Can Dream. Now you're going to the finale. So, here comes the most important part of my competition, the finale. So, Did you ever think na makakaabot ka sa finale? Oo nga. Nung pumasok ka sa blind, so Grabe. nag-turn sila sa'yo, inisip mo ba na you will make it as far as making it to the finale? Never. I was just hopeful. Kaya sinasabi ko nga, every round pinagdadasal ko na every time na tatawagin yung pangalan ko,
hindi ko ba siya naisip na mananalo ako? Iniisip ko lang, sana. So every time natawagin ako, thank you Lord, isa na naman. Kumbaga, Na-check mo na naman yung box. dahan-dahan lang. Tapos syempre, kailangan ko ring aralin yung mga song. So ngayon, bigyan na kami ng finale. Sabi sa akin na, okay, tonight, you will receive your finale songs. Tapos natanggap ko na naman yung song. Ano to? Ba't ganito yung song? Sinabi ko, Unstoppable. Kinabahan na naman ako. Bakit ganun? Parang, confident si Michael Bublé na ibigay niya sa akin. Hindi ko naman wheelhouse yun. Kumbaga, hindi ko naman talagang forte yung sing and dance. Medyo Tapos, upbeat, upbeat. diba? Kasi nga, get pala, during the finale, we are told na we should have a contemporary song and a ballad song and an uptempo and depende kung ano sa'yo, Right. kung anong mas bago sa'yo. So, ang sa akin was, technically, both are contemporary. Yung isa ballad, A Million Dreams, yung isa, Unstoppable ni Sia. Meron akong idea sa utak, sinabi ko sa musical director. So, yung musical director, a day after, ang bilis nun eh. Right. So, tinawag kami as top 5. Kinabukasan, kanta kagad kami sa harap ni Michael Bublé. So, wala ka ng time pahinga. Inisip ko lang, ano kayang areglo na gusto ko? Sabi ko, gusto ko ni medyo epic, ganun. Kinabukasan, tinugtog na ng musical director. Sabi ni Michael Bublé, hindi ko nagustuhan yung areglo at all. Sabi niya, gusto ko, masyadong naging pretentious na hindi naman si Sopronio to eh. So gusto niya ibalik sa kung saan ako. Iniisip ko, paano? Sabi niya, so ganito yung build up. So talaga, that was the most personal moment ko with Michael Bublé na talagang, kumbaga yung mentoring namin was supposed to be an hour. Right. He spent more than hours. Kasi sabi na ng mga producers na we have to move forward to the next contender or contestant and you need to finish this kasi lilipad ka pa, meron ba siyang event? Sabi niya, no, kailangan ko ayusin to kasi most important part to ng competition eh. So, naramdaman ko din, ang sinasabi ko sa utak ko, pag malatag to, talagang gagalingan ako kasi to give back ba na talagang naniniwala. Sinasabi niya, meron talaga ako nakikita para sa iyo eh. Right. Finally, the song was made and then inareglo ng maayos. Hindi ko pa nakita kung paano yung creatives kasi sa finale talagang meron kang specific na team na mag-arrange ng creatives mo. Kung ano yung visuals, ano yung fireworks, ano yung setup. Right. Grabe yung experience ko noon na ang sabi sa akin ng creative ganito yung magiging vision mo ng Unstoppable kasi iba-ibang araw. So naiyak talaga ako nung una kong nakita kasi ang grabe yung parang diba? dati kumakanta lang ako sa yung mga kahit saan-saan pero ngayon talagang parang ikaw yung big star, ikaw yung tas ang ganda Tapos ng papanoorin ng wardrobe. millions of Americans, Oo. diba? Yes. And plus international viewers. So kumbaga nag-ano siya lahat, kumbaga yung full circle moment na ito pala yung gusto ni Michael Bublé. Tapos every time na magkakaroon kami ng rehearsal, si Michael Bublé manonood talaga siya kasi the producers would record it and then send it to the coaches na ano masasabi mo, gusto mo bang baguhin yung wardrobe niya, ganyan. Kasi nga personal nga talaga si Michael na hands-on siya. By that time, for my information, hindi niya napanood kasi hindi siya nakapag-comment. Yung kumbaga, hindi, kasi every time, If I Can Dream kasi, nag-text siya sa napanood ko yung outfit mo, ganyan-ganyan, napanood ko yung areglo, kailangan mong i-release itong ganito, maging at peace ka, ganyan. Okay, so etong time na to wala. So kumbaga, anong gagawin ko? Ba't walang nag-comment? So inisip ko, baka hindi niya nagustuhan. So sabi ko nga, sige, hayaan mo na. Ilang songs ba yung kinanta sa finale na kailangan aralin? Naming aralin. So, finale songs mo 2. Okay. Meron kaming group performance ng Defying Okay. Gravity. Meron kaming duet with Michael Bublé, with our coach. 4 na song yun. So, Tapos gaano katagal bago mo maaral yung 4 na songs? Preparation. hindi. Kasi, di ba, pumasok kami for top 5 Tuesday. Kinabukasan, Wednesday. 4 days lang yun. Monday ulit kakanta na. So, lahat ng songs na yun, inaral mo in just a matter of 4 days. So pag pala pumasok ka sa live events, medyo sobrang dikit na talaga yung kumbaga kung kaya mo magpahinga kahit nasa gilid ka tulog ka talaga So kasi talagang siya talaga pala. Yung mahirap pag nandun ka na sa final part, sa semifinals. Kasi di ba dati kasi may mga break 1 week ganun. 1 week tapos Ngayon talagang sunod-sunod. So, wow. Tapos hindi ko nakita lahat ng visuals, lahat ng idea not until a day before nung Sunday yung final, yung dress rehearsal namin.
nakita ko, ay, ang ganda. Parang sabi ko, mukhang pwede to Sabi ko, mukhang pwede tong pumatok. Okay. Tapos, let's fast forward. Okay, fast forward. A Million Dreams. Sa balad ko naman, naglambing lang ako ba na pwede kaya ako magkaroon ng platform kasi every time na kumakanta ako, yung production value creatives ko, never ako nalagyan ng platform. Parang gusto ko lang bang magkaroon ng parang kunwari stage ko sa sarili kasi madalas nasa stage ako pero yung iba nasa ibang stage pa sila na meron sila mga platforms ganun. Naglambing lang ako, sinabi niya, yeah, we can do that. So nung kumanta na ako, talagang sinasabi ko mukhang isa to sa mga magiging mahirap na song. So kasi emotional. Kumbaga, sabi ni Michael Bublé, pinili ko tong song na to kasi lahat ng emotions na i-access mo, whether masaya ka, malungkot ka, galit ka, pwede mo siyang gamitin as an element dun sa song kung paano mo siya gagawin. So nung nag-rehearse na kami, nakita ko na, sabi niya, and so we are adding 10-piece choir. So kinilabutan na ako nung sabi ko, That's very nice. That's very nice. So nung kinanta ko na siya sa dress rehearsal, talagang sinasabi ko, Lord, kung ito man yung blessing na ibibigay mo sa akin, mukhang maganda to. So here comes performance day. Kumanta ako, andun kayo, kumanta ako ng Unstoppable. Talagang sabi nga ni Michael Bublé, what the hell? Parang nagulat siya na talagang ganun ka-explosive kasi grabe nga yung production value. I assure you, I'm not that vocally perfect. Parang kumbaga kabado ka, lahat gusto mo na nang matapos na. Wala. Kasi pinapanood ka lang naman ng mga diba? millions of people, di ba? Yeah. So, medyo nakakabangan. Nakakaba siya. Sabi ko na, banganta ko lang to matapos. Kumbaga, kung gusto mo lang i-rush matapos yung song, tapos na. And then, not only that, ang dami mo pang gagawin sa likod Quick changes. Kasi meron kami mga bumper. So, grabe talaga. So, kunwari, pagkatapos ko ng kanta, hubad, thank you for the show. Meron kaming specific team na talagang yung naka-assign sa amin. So, aabangan sa stage, hihilain kang ganon, ihuhubarin yung damit mo, maghubad ka, suot sapatos. Kumbaga parang artista moment ba? Na nakakatuwa na. Pero ang galing lang kasi tayo mo, okay, we were at the backstage, not at the backstage, we were at the audience. Diba? Na napapanood natin na live. Yung turnover nung mga set nila, napakabilis, very organized. Diba? Live lahat yun 1 minute lang yun. So pagkatapos ng isang set, galing. Bago lahat yan. Kakaiba. I haven't seen anything like that in my life. Kung gano'n sila ka-organized, lahat on time. Tapos, diba? Mabibilib ka talaga sa mga production nila tapos dito. walang nagsisigawan, walang galit. Sobrang seamless lang lahat. And they were so professional even at the very beginning na they treat you like people. Kahit nagla-line ka, nagkukue ka sa line, pag uupo ka na talagang they treat you with the utmost respect. So, i-fast forward pa natin more. So, nakakanta ka na ng Unstoppable, A Million Dreams. Tapos, ginawa na pa yung ibang mga performances. The next day comes, di ba overnight yung voting? Overnight voting. So, ang ano yung nararamdaman mo nung nag-overnight voting na? Wala na. Wala na akong naramdaman. Seriously, wala na akong naramdaman kundi at peace na ako na there's nothing I can do about it. Natapos na yung voting, kumanta ka na. So, yung pinipray mo na lang is na-touch mo yung yung kung sino yung tapos lahat ng kaya kong i-reach out Filipinos around America, Utica, and of course yung mga Asian ba na I felt na pwede tayong ma-represent na vote sa akin. Yun na, hopeful lang ako talaga, sabi ko. At kinausap ako ni Michael Bublé that night na whatever happens tomorrow, maging grateful tayo kasi panalo naman na tayo Kasi nagsimula kami sa 100 kaming nagsimula kung 100 plus pa kami doon, tas top 5 ka na finale. So, placement na yun, lahat na yun kasi 5th, 4th. So, panalo ka talaga. Ay di kinabukasan, at peace na akong pumunta noon. Tapos, ang sabi lang sa akin ni Michael Bublé na mag-enjoy tayo bukas, kinabukasan, nag-open pa kami ng Defying Gravity na merong pang levitation. Sobrang sinabi ko, grabe yung experience talaga magandang ko. closer na siya. Sobrang ganda ng experience ko. Right. Tapos, nagkaroon na ng mga time na mabilisan na namang change. I always say this and I always said this sa mga interviews ko. I already won before I won. Kasi, yung pinaka-special na moment ko was to perform and
Yeah. Right. with Michael Bublé na sobrang sinasabi ko every time Oo na nga, gano, tinitingnan how ko. often Grabe. na mangyayari sa buhay mo yun na if you're a singer, a vocalist from the Philippines, na you'll get the chance on a national stage to perform with an artist, a superstar like Superstar. Michael Bublé. And not only superstar, he's my icon, he's my superhero. Right. Lahat ng mga songs, and he's my coach. Lahat ng inputs niya, kumbaga pwede kong i-absorb. Right. Kumbaga Such parang a blessing. Yeah. kumbaga parang mahal na mahal ko yung moment na yun. Sinasabi ko na I already won before I won. Grabe. Naalala mo before nung Mm. nanonood ka lang ng mga videos sa The Voice na nagpa-perform yung sa top 5 na with their coach. With their coach. Tapos sabi Tapos mo, napag-usapan na. oo. Sana Sana makakaduet ko si makaduet. Michael. Oo, Ganon. yung kumbaga minamanifest mo lang ba Yes, siya? oo. And to give you a better manifestation, nagkaroon kami ng conversation. Sabi niya, feeling ko talaga kaya mong manalo. Sabi ko, silent lang ako kasi kumbaga natatakot din ako ba? Pinoprotect ko yung sarili ko na paano pag hindi. Ganon. So, minamanifest ko every time, every day, kagagising ko, and every time I see 11-11 number sa mga, kasi parang, kumbaga ba, masyado akong superstitious na, maniniwala lang ako sa But it's not matawag ba? superstitious kasi yung manifestation, there's some science about that when you're trying to reprogram your brain, when you're constantly thinking about something, it actually happens because you work on it. I was just manifesting at naniniwala talaga ako sa manifestation. Every time I see 11-11, kumbaga, basta naniniwala lang ako sa science ba? Science of manifestation na every time na gumigising ako at every time meron akong naramdaman na feeling ko parang ito, iniisip ko talaga, pinapakinggan ko sa tenga ko or sa utak ko na the winner of The Voice is season 26. So, visualize mo na ikaw yung... Oo, naririnig ko siya sa utak ko, si Carson Daly magsasabi ganun. And that's a big help para sa akin, yung magiging at peace ako. Tapos, yung mindset. Yes. Tapos, dahil din dun sa mga libro na basa ko, and if you can guys check it out, pwede nating i-link below, ay ilagay sa link below kung anong libro yun. So, pang short lang siya, pero ang sarap basahin kasi yun nga, power of manifestation. And it helped you a lot. And it helped me a lot. So, bilhin niyo yun. Tinawag na dahan-dahan. Yan, isa-isa. Kami na lang ni Shai. So, I am very, very blessed na last two standing was Team Bublé. Kumbaga nanalo na kami nun Oh my Right. God. And I am... So, 5, tinawag yung 5, tinawag yung 4, tinawag yung 3rd, dalawa na lang kayo Hindi, ngayon una, sa stage. first 5 and 4, tapos nag-break. Yes. Edi tatlong, kung hindi nyo alam, tatlong S na yun. So, Foronio, Sydney, Shai. Oo wow, nga, so no? triple S. Oo, SSS. So, SSS. Oo, SSS. So, nakakaano na yun, parang excited na yun. So, tinawag si Sydney na sobrang galing din. And then kami na lang dalawa ni Shai. So, nag-holding hands kami. I don't know if you can mouth read yun or lip read dun sa TV. Sinabi namin, we are winners kasi Team Right. Bublé all the way. Sinasabi namin yun. So, Team grateful Bublé. ka na at the Grateful na ako moment at that moment. Nasa Pero finale I will ka, not- top 3 ka. I will not Okay. fake it. Talagang hopeful ako na, Lord, sana ibigay mo yung parang sana supron yun sabihin. Pero kapikit lang ako noon. Tapos pagising, di ko na maintindihan kung ano nararamdaman ko. Si Michael Bublé din, nakikita ko na sobrang siya ng kabado eh. O tapos So, naalis na yung si Sydney. So finally, tinawag Okay. na. Finally, ito na yung moment na the longest 30 seconds. Kasi merong kaming timer eh. Siguro yun yung inaantay ni Carson Daly. So, parang the winner of The Voice Season 26, finally sinabi yung pangalan ko. Wala, nag-flashback lang sa akin lahat ba na yung failures, yung rejections Kaya mo. naiyak ka doon. Sobra akong, iyak naman ako ngayon. Sobrang sarap sa pakiramdam ba na talagang kapag naniniwala ka doon sa idea na mananalo ka, kahit anong laban man yan sa buhay mo, may bibigay talaga siya kung yung naniniwala ka ba sa yung idea lang, yung the Right. specific idea is very, very powerful. Tapos nung natawag ko, parang sinabi ko na, Lord, binigay mo sa akin, sobrang ganda ng gift to para sa family ko, tapos kay Michael Bublé as first winner. Yung, grabe, talagang lahat nag-flashback sa akin. Kumbaga parang naging atras ako. Kumbaga sa camera na parang yung sa movie, ganon. Yung parang nag-flashback. flashback lang Okay. sa akin na, nabigay sa nanalo ako. Right. Tapos parang nag-hyperventilate yata ako doon. Oh my Tapos gosh. kinausap ko ni Michael Bublé na,
Okay ka lang. Nanalo ka. Yung kumbaga, nire-remind niya ba ako na relax ka. Unang sinabi niya sa akin, where's your family? So nakita ko, tinuro ko si Aido, tas kayo, andun kayo. Siyempre, kayo yung family ko dito. Tapos, hinag ko kayo. Hindi kami allowed na bumaba. So si Michael Bublé, gusto niya siguro na ako ma-at ease ba? Kasi nga, iniiyak-iyak talaga ako eh. Dinala niya ako. Talagang thank you, Coach Michael Bublé, for being yung kumbaga hugging power ba na dinala niya ako dun sa family ko. Tapos, ikaw na yung winner. Ako na yung winner. Tapos, edi nagkaroon pa ng press. Tapos, sobra siyang genuine ba na, kasi nga parang I look like a mess. Grabe yung iyak ko. Parang siyempre kung interviewing ka, kapangit naman ko. Nakita nila na sobrang yung mukha mo. Pero sinabi niya na yung makeup artist niya, ayusin natin yung itsura ni Sofronio kasi ayoko naman na magmukha siyang mukha siyang wasted dun sa camera. Inayos Wow, niya talaga. that is such a journey. Wouldn't you Grabe. agree, Yes, attorney? kuya. Yung Sobrang. from auditions to waiting time to making it there to achieving success every round, di ba? And it's a culmination of Michael Bublé's trust sa akin. Totoo. Sobra siyang nag-trust sa akin. And yung, kumbaga ngayon ko lang na-realize yung mga sinasabi niya ba na, yung mga bits and pieces ng mga signs na, first audition pa lang, sinabi niya, you and me to the top. Isa yun. Nung naglalaro kami sa VTR, sinabi niya, if you catch the ball, you'll win the voice. Yung mga ganun na parang, foreshadowing ba dun sa idea. That's now, I won it. I can just hope na this podcast will reach many people that you can really dream how big it is you think na impossible na mangyari. It's a power of you being persistent and never forget to be kind, never forget to be respectful and be grateful kasi kumbaga nakikita niya sa taas kung mayabang ka, hindi ka niya bibigyan mayabang ka pala hindi mo naman deserve. Kumbaga ang pinipray ko lang, Lord, if you think I am deserving, bigay mo sa akin, pero kung hindi, okay din, tatanggapin ko ng buo. Kaya ako gusto ko nang umuwi sa Utica, makapagpasalamat sa grabing effort nila. And because of that, to your point, na it all began from a dream, di ba? And then you pursued. Kasi hindi ka lang naman nagdi-dream You're also working hard to achieve that dream. Plus, you were grateful, you have a kind heart, you continue despite all the setbacks, failure, push ka pa rin ng push. Kasi di ba kung kanina pinag-usapan natin nung umpisang-umpisa na twice kang nag-audition. So kung nag-give up ka na nung una na hindi ka na nakapasok, hindi ka ngayon yung winner ng The Voice. Pero kaya there's lots of great lessons that can be learned from your story na yung mga tao mga tao na nanonood, mga tao nakikinig dito na you also have a dream, you want to do something, keep on doing it kasi the more you do it, the more chances you have to succeed. The more chances of you winning the goal. And isa pa, I think, ito na yung moment nakita ni Lord na talagang ready ka na. So, binigay na niya talaga sa'yo. And ito ako, Sige. curious lang ako, ano yung masasabi mo sa Sofronio 10 years ago sa Sofronio ngayon? Dito na ako maiiyak. No, ano yung tingin mong iba sa Sofronio before and ngayon?